Ilang araw pa lang matapos ang 50 araw na deadline ng kapayapaan ni Pangulong Trump, nagbabanta na ang Russia dahil sa suporta ng Amerika sa Ukraine. Sinabi ng Deputy Chairman ng Security Council ng Russia at quote, ang mga pahayag ng mga politiko sa kanluran tungkol sa isyong ito ay puro kalokohan. Kailangan nating kumilos ng naayon para tumugon ng buo at kung kinakailangan, magsagawa ng preemptive strikes. O ikaw, Tama ang narinig mo. Ang dating Pangulo ng Russia at kasalukuyang pinuno ng Russian Security Council ay nananawagan na dapat maglunsad ang Russia ng preemptive strike laban sa United States. Alam mo, may ugali siyang uminom ng sobra at nakalimutan niyang mag-aral ng kasaysayan. Ang preemptive strike laban sa United States ay hindi magandang ideya. Narito ang sinabi niya sa isang panayam sa TOSS, isang magazine na kontrolado ng Estado ng Russia. Kailangang maunang umatake ang Russia kaysa maghintay ng pag-atake mula sa alyansa dahil ang kanluran ay hindi lang kayamanan ang dumadaloy sa kanilang mga ugat, kundi pati na rin ang isang may sakit at lubhang luma ng pananaw ng kanilang sariling pagiging nakakataas. Kailangan nating kumilos ayon dito at tumugon ng buong lakas laban sa mga elitista ng kanluran. Ang isang malaya at malakas na Russia ay palaging isang pambihirang pangyayari sa kasaysayan at isang napakalinaw na pagtutol sa kanilang sinasabing pagiging nakakataas ng sibilisasyon. Ang nangyayari ngayon, isang proxy war, ngunit sa totoo lang, isang ganap na digmaan, mga pakete ng parusa at malalakas na pahayag tungkol sa militarisasyon ng Europa ay isa na namang pagtatangka na wasakin ang pambihirang pangyayaring kinamumuhian ng kanluran. Ang ating bansa, Russia. Sinabi ni Medvedev na ang Moscow na nagsimula ng digmaan na may layuning i-demilitarize at i-denazify ang Ukraine, ay binigyan ito ng pagkakataon na tumigil sa pagiging isang pawn sa madugong laro ng geopolitika ng iba. At idinagdag pa na kinakailangan ding magsagawan ng deparasitasyon sa Ukraine. Bakit niya ito sinasabi? Talaga bang aatakihin niya ang United States o NATO? Hindi. Hindi siya ganoon katanga. Wala ito kundi ang luma at kilalang pananakot ng mga Ruso. Ginagawa na nila ito tuwing tumitindi ang suporta ng kanluran para sa Ukraine at inuulit na naman nila ngayon. At pareho lang ang mga linyang ginagamit nila noon pa. Palalalain pa raw nila ang digmaan na ito. Totoo lang, wala nang lakas ang militar ng Russia para palalain pa ang digmaang ito maliban na lang kung gagamit sila ng nuklear na armas. Hindi pinahihintulutan ni Xi Jinping ang nakatataas na kasosyo sa alyansa ng Russia at China na gumamit si Putin ng nuklear na armas. Kamakailan, tinalakay namin ito kasama si General Ben Hodges sa aming pinakabagong panayam. Pakinggan natin ang clip na yon. Pero bago ang lahat, gaya ng dati, siguraduhin pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Kapag naglalabas kami ng mga video mula sa Russia, madalas i-dislike ng mga Russian bot ang mga ito para mabawasan ang reach sa algorithm. Malaki ang tulong ng inyong mga like at subscribe sa amin. Pakinggan natin ang clip tungkol sa deadline na inulat 10 araw na ang nakalipas. Iniulat ng Axios na nagkaroon ng tawag sina Pangulong Trump at Putin. Sa tawag, sinabi ni Putin na magsasagawa siya ng panibagong opensiba para palalalain ang digmaan at subukang makakuha ng mas maraming teritoryo. Posible ba talagang palalain pa nila ang digmaan kahit hindi isama ang mga nuclear na armas? Duda talaga ako na may kakayahan pang itinatago ang Russia. Higit 1 milyon na ang nawala sa kanila dahil sa mga casualty. Oo, sang-ayon ako sa iyo dito. Hindi ko rin alam kung ano pa ang pwede nilang gawin para palalain pa, alam mo yon, yung pagsisikap sa digmaan. Patuloy na pagpatay ng mga walang kasalanan ang tanging kaya nilang gawin gamit ang drone strikes at missile attacks sa Ukraine. Ang dakilang Black Sea Fleet na may napakagandang pangalan ay wala man lang sa eksena sa ngayon. Hindi naglalakas loob ang Russian Air Force na lumipad sa himpapawid ng Ukraine. Hindi pa rin nila nagagawang harangin ang mga kagamitan at bala na nanggagaling mula Poland papuntang Ukraine na isang nakakabigong pagkukulang ng Air Force. Hindi ko nakikita anumang bagay, anumang paraan na malalampasan nila ng malaki ang mga tagapagtanggol ng Ukraine. Sa tingin ko patuloy nating makikita ang ganitong pagkaubos, itong tulak ng tulak. Pero para sa napakaliit, ibig kong sabihin, libu-libong tao ang namamatay para sa... Halos wala namang napapala pagdating sa territorial na pakinabang. Ngayon, magiging interesante panoorin habang dumarami ang mga tropang hilagang Koreano na pumapasok.
Nasa ganung dami na ba sila at magagamit ba sila sa paraang makakagawa ng pagbabago sa labanan? Alam mo, pinag-uusapan pa rin natin ang mga taong naglalakad lang o nakasakay sa golf cart, motorsiklo at mga ganong bagay. Kaya wala talagang malaking armadong formasyon na babasag, tutuloy, aabot hanggang Ilog Dnipro at magpapatuloy papuntang Kiev o kukubkob sa Kherson. Mga ganitong bagay. Ako kasi, hindi ko nakikita ang ganong klase ng kakayahan at walang duda na naging magaling na talaga ang mga Ruso sa paggamit ng iba't ibang klase ng drone. Ayon sa aking mga kaibigan na Ukranyano, talagang galit sila sa glide bombs dahil nakakawasak ang mga ito. Pero hindi ang mga iyon ang tunay na sukatan sa digmaan. Nakakatakot kapag ang bahay o bayan mo ang tinatamaan. Pero hindi visualize yung bagay na magpapasya sa kalalabasan ng digmaan. At hindi ko lang talaga nakikita yon. Sa ngayon, hindi pa, siguro sa loob ng 1 taon, maliban kung may mangyaring malaki mula sa labas, anumang paraan. Kung gusto mong mapanood ang buong podcast interview, pwede mo yung panoorin sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or sa card sa itaas. Ngayon, ang nakakatawa sa interview na ito ni Medvedev ay ang katotohanang nananawagan siya ng preemptive strike laban sa NATO. Pero bukod pa roon, sa parehong interview, itinatanggi niya na may plano ang Russia na atakihin ang Europa. Tinatawag niya itong kalokohan na ginagamit ng mga bansang Europeo bilang dahilan para dagdagan ang kanilang gastusin sa militar. Sa totoo lang, mas malaki ang ginagastos ng Russia sa kanilang militar base sa porsyento ng kanilang gross domestic product kumpara sa ibang bansa sa mundo. Maliban na lang siguro sa North Korea, gumagastos sila ng halos 9% at sobrang sama ng epekto ng paggastos na ito sa ekonomiya ng Russia na pati ang mga pahayagang kontrolado ng Estado sa Russia ay pumupuna na rito at nananawagan sa mga opisyal na gumawa ng paraan para ayusin ang ekonomiya at ang inflasyon. Heto ang ulat tungkol dyan. Maraming balita tungkol sa ekonomiya ang pangunahing headline ngayong umaga sa mga pahayagan sa Russia, particular na sa Nezavisime Gazeta. Ilang mga Ruso ay nagkakautang para mabayaran ang mga bayarin sa kuryente at tubig. Mula Hulyo 1, 12% na pagtaas sa singil sa kuryente at tubig. Napansin ng mga sosyolohista at financial analyst ang lumalaking pag-aalala ng publiko sa pagtaas ng bayarin sa kuryente at tubig. Ayon sa isang survey ng Public Opinion Foundation, sa unang linggo ng Hulyo, tumaas ng 1/4 ang bilang ng mga Ruso na nagrereklamo tungkol sa malaking pagtaas ng kanilang mga bayarin sa komunidad at utility. Gayon din, tumataas ang presyo ng tinapay, bumababa naman ang presyo ng trigo. Ang pagtaas ng presyo ng tinapay sa mga tindahan ay mas mabilis kaysa sa inflation ng mamimili. Umabot sa 10.45% ang taunang inflasyon noong nakaraang linggo. Tumaas ng 15 hanggang 17% ang presyo ng tinapay sa loob ng 1 taon. Pagdating sa pag-export ng trigo ng Russia, ayon sa Russian Grain Union, noong unang kalahati ng Hunyo, bumagsak ng halos 5 beses ang pag-export ng trigo ng Russia sa 565,000 tonelada kumpara sa 2.7 milyong tonelada sa parehong panahon noong nakaraang taon. Inaasahan ng Grain Union na magpapatuloy ang parehong trend sa Hulyo. Bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin ang isang malaking hamon sa pag-unawa ng mga balitang internasyonal. Perspektibo. Maaaring hindi sumasalamin ang isang artikulo sa totoong nangyayari sa lugar at maaaring hindi eksperto ang mga mamamahayag sa rehiyon. Kaya mahalaga ang pagkumpara ng iba't ibang sanggunian para magkaroon ng malinaw na larawan ng mga pangyayari sa buong mundo. Diyan pumapasok ang sponsor natin ngayon, ang Ground News. Isa itong app at website na nagtitipon ng mga balita mula sa mahigit 50,000 na sanggunian sa iba't ibang pananaw pampulitika. Para sa bawat malaking balita, nagbibigay sila ng kompletong buod, kabilang ang bias rating, may-ari, at mga score ng kredibilidad. Halimbawa, kunin natin ang balitang ito. Inilunsad ng Russia ang pinakamalaking pag-atake sa himpapawid laban sa Ukraine. Namatay ang pilotong F-17 habang humihingi si Zelensky ng tulong mula sa United States. Ayon sa Ground News, mahigit 400 artikulo ang naglalaman ng balitang ito, kung saan 80 sa mga ito ay mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan. Dahil doon, isa ito sa iilang lugar na pinagkakatiwalaan ko para mabilis na mapatunayan kung ano ang iniulat at kung gaano ito kaaasahan. Kapag sinusubukang unawain ang mga sensitibong kwento sa geopolitika, mahalagang malaman na totoo at mapagkakatiwalaan ang impormasyon.
Nakakagulat makita ang mga ulat na nagsasabing dumami ang pag-atake ng Rusya mula nang magsimula ang negosasyon sa kapayapaan. Lalo't matagal nang sinasabing walang balak makipagkasundo ang Rusya. At ang kanilang blind spot feed ay isa sa mga paborito kong tampok. Ipinapakita nito kung aling mga balita ang hindi pinapansin ng isang panig ng politika. Kasing halaga ng mga pinag-uusapan ang mga bagay na hindi pinag-uusapan. Tingnan ninyo sila sa ground.news/basics or iscan ang QR code sa inyong screen. Makakakuha ka ng 40% diskwento sa kanilang Unlimited Access Vantage Plan gamit ang link na iyon. Ginagamit ko ito araw-araw at magiging kapaki-pakinabang din ito para sa iyo. Nahihirapan na ang ekonomiya ng Rusya at ito mismo ang dahilan kung bakit malaking bagay ang babala ni Trump tungkol sa mga sekundaryang taripa sa pag-export ng langis ng Rusya. Kita mo, mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang walang saysay na pananakop, ang tanging nakaliligtas sa ekonomiya ng Rusya ay ang kanilang shadow fleet at ang langis na ine-export ng Rusya sa mga bansa tulad ng China, India, Brazil at syempre, Turkey. Ngayon, sinusubukang habulin ng administrasyon ni Trump ang pinagkukunan ng kitang iyon. Kita mo, ang ikalawang araw ng mga parusa ay hindi ipapataw sa Rusya, kundi sa lahat ng mga bansang bumibili ng langis ng Rusya. Iyan ang dahilan ng pag-aalala ng bawat bansa. Marami ang nagtatanong kung bakit may 50 araw na paghihintay. Sa susunod na clip, maririnig natin si Mark Rutte, kalihime general ng NATO, na magpapaliwanag kung bakit may 50 araw na paghihintay bago ipatupad ang mga sekundaryang parusa. Kaya na ngayon, may 50 araw na deadline na inilagay ng Pangulo sa mesa ngayong araw. Sa palagay mo, ang mga sanctions sa mga bansang nakikipagtulungan sa Russia ay magdudulot ng karagdagang presyon na tataas pa. Malaki ang epekto nito, Emina. Kung ikaw ay nasa Beijing, Delhi or Brazil at alam mong paparating ito sa iyo, tawagan si Vladimir Putin at sabihin, bumibili pa rin kami ng mga produkto mula sa iyo, pero kailangan mong maging seryoso sa mga negotiation tungkol sa tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan. Kung hindi, ay tatamaan din kami ng mga sekundaryang parusa. Direktang maaapektuhan din nito ang Russia. Talagang malaki ang epekto nito at matalinong idinisenyo ng Pangulo. Kahit na gusto ng China, India at Brazil ang Russia, hindi nila kailanman uunahin ang interes nito kaysa sa sarili nilang interes o ng kanilang mga mamamayan. Kita mo, China, India at Brazil ay nag-e-export ng maraming produkto sa Estados Unidos. At kung malalagay ng mga parusa ang mga bansang ito dahil bumibili sila ng langis mula sa Russia, hindi nila basta-basta tatanggapin iyon. Kita mo, hindi sila papayag na maparusahan lang para ipagpatuloy ang pagsuporta sa digmaan ng Russia na hindi naman nila talaga pinapansin. Sina China, India at Brazil ay gustong bumili ng langis mula sa Russia dahil nakukuha nila ito sa mas mababang presyo. Hindi nila pinahahalagahan kung manalo si Putin sa digmaang ito o mabuhay pa siya pagkatapos. Masaya na sila sa mas murang langis. Pero kung ang diskwentong iyon ay may kapalit na mawawala ang merkado ng Amerika kung saan nakasalalay ang maraming trabaho sa kanilang pag-e-export, titigil sila sa pagbili ng langis. Sa katunayan, nakikita na natin ang mga palatandaan nito ayon sa mga ministro ng langis. Pakinggan natin sabay-sabay. Noong Pebrero 2022 nang magsimula ang labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine, bumibili tayo, kung tama ang pagkakaalala ko, 0.2% ng kabuuan nating krudo ay galing sa Russian Federation. Ngayon, oo, tama ka talaga. Malaki na ang itinaas nito. Pero gayon din sa panahong ito, ang India ay pinalawak ang pinagkukunan ng supply at sa tingin ko, mula sa humigit kumulang 27 bansa na dati naming pinagbibilhan ay naging mga 40 bansa na ngayon. Pero higit pa dyan, kung titingnan mo kung dapat ka bang bumili mula sa isang pinagkukunan o sa pangalawang pinagkukunan, malinaw kami mula pa nung simula na bibili kami kung saan kinakailangan dahil ang pangako ng punong ministro ay sa huli ay para sa kanyang mamimili, para sa mamimiling Indian. Ngayon, para sa Russia, ito Ay napakasamang balita. Lalo na sa panahong kailangan nilang magsumikap ng husto bago pumasok ang mga parusa. At iyan ang dahilan kung bakit ano ang ginagawa ni Putin. Nagsisinungaling siya sa sarili niyang mga mamamayan. Kahit na bumabagsak ang ekonomiya at tumataas ang presyo ng pagkain, sinisisi ni Putin ang lahat ng ito sa Ukraine. Ayon kay Putin, ang ekonomiya ng Russia ay nahihirapan dahil sa sitwasyon sa Ukraine.
Pakinggan ninyo ang sinasabi ng babaeng Ruso na tumataas daw ang presyo ng pagkain sa Russia dahil kay Pangulong Zelensky. Talagang nakakatawa ito. Paano ko malalaman? Malamang na hindi nag-aalala ang pamahalaan sa mga pensyonado. Mahirap malaman ang totoong dahilan nito. Ang digmaan ang pumipinsala sa ating lipunan. Lahat ng pondo ay napupunta rito. Ano ang ating magagawa? Paano maayos ang sitwasyon? Kailangan tanggalin si Zelensky. Pagkatapos maayos na ang lahat. Mas lalala pa ang sitwasyon para sa mga mamamayang Ruso na hirap na. At sana, magdulot ito ng mas matinding pressure kay Putin. Sinasabi ko ito dahil kakapasa lang ng European Union ng isa sa pinakamabibigat nitong pakete ng parusa. Tinututukan din ng paketeng ito ang malalaking kita ng Russia mula sa langis. Ang presyo ng langis ng Russia ay mahigpit ng nilimitahan sa dolyar 47. Kada bariles, mga 15% na mas mababa kaysa sa karaniwang presyo sa merkado nitong nakaraang 3 buwan. Kabilang sa sanctions package ang pagbabawal sa mga transaksyon na may kaugnayan sa Nord Stream 1 at 2 na mga gas pipeline na ginagawang walang saysay ang plano ng Russia na iligtas ang infrastrukturang ito sa pamamagitan ng United States. Hindi rin natupad ang pag-asa ng Russia na harangin ang pagpapatibay ng bagong package sa tulong ng Hungary at Slovakia. Kaya nakatanggap ang Slovakia ng garantiya ng proteksyon laban sa pagkaantala ng supply ng gas hanggang 2028 at sinuportahan nila ang pinagsamang desisyon ng European Union. Sa ganitong sitwasyon, ipinakita ng India ang kanilang kahandaang palitan ang langis ng Russia ng langis mula sa gitnang silangan, tulad ng nabanggit kanina. Inaasahang babagsak ng malaki ang kita ng Russia mula sa langis at gas sa mga darating na buwan na makakaapekto sa kanilang ekonomiya. Bibilis ang pagtaas ng presyo at hihina ang ruble. Lalong kumikipot ang pagkakataon para makaiwas sa mga parusa. Kung lilipat ang India sa ibang mga supplier, mawawalan na ng bahagi sa merkado ang Russia na napakahalaga para dito. Ang pagpapatupad ng mga parusa sa operasyon ng Nord Stream ay nagsasara ng mga posibleng butas at mga maniobra ng pamumuhunan ng Moscow para makabalik sa European market. Nauunawaan ng Kremlin ang tindi ng mga epekto sa ekonomiya ng pagpapatuloy ng digmaan, ngunit hindi ito naghahanap ng pampulitikang solusyon. Alam ng Rusya na pinag-iisipan ng United States ang pagpapataw ng mga bagong parusa at walang indikasyon na handa si Putin para sa de-escalation at tunay na usapang pangkapayapaan. Sa katunayan, napakasama ng kalagayan ng Rusya kaya ang pinuno ng komite ng konseho sa budget at mga pamilihang pinansyal ng Rusya ay hayagang nananawagan ngayon ng pagtaas ng buwis sa populasyon ng Rusya na hirap na. Ginagawa niya iyon para punan ang kakulangan sa budget ng Rusya bunsod ng bumababang kita mula sa langis at gas at lumalalang ekonomiya. Gagawin din ni Putin ang dating nakasanayang gawain ng mga Ruso na basta na lang magtaas ng buwis sa mahihirap tulad ng ginawa ng Tsar noon. Narito ang pahayag ng pinuno ng Russian Budget Council. Kami ay nababahala. Sa biglaang paglobo ng mga accounts receivable na higit 4 na beses ang itinaas sa nakalipas na 5 taon. Kaya naman dahil sa mas negatibong mga pagtataya sa ekonomiya at pagbaba ng kita mula sa langis at gas, kinakailangan na nating agarang simulan ang pagsasama-sama ng budget. Una sa lahat, kailangan nating gamitin ang lahat ng yamang magagamit upang palawakin ang pinagkukunan ng kita. Mataas ang antas ng hindi opisyal na trabaho at nananatiling hindi nare-resolba ang issue ng mga hindi deklaradong sahod. Nagtataka kami sa patuloy nating pag-aatubili na tugunan ang mga usapin ng privatization na maaring maging malaking reserba para sa pagdagdag ng pondo sa budget. Kasabay nito, nating isaalang-alang ang pagbawas ng hindi epektibong benepisyo sa buwis na patuloy lumalaki ang halaga at umaabot na halos 1/4 ng gastusin sa federal na budget. Anong mga malinaw na pinagkukunan ng pag-optimize ng gastusin ang nakikita natin? Makatuwiran na ipagpaliban ang paggamit ng mga pondong inilaan para sa mga nakalaang pambansang proyekto ng ilang taon dahil nananatili itong hindi nagagastos bunga ng hindi pagiging handa ng ilang gawain at iba pang dahilan.
Ngunit tandaan din natin ang mga protektadong bahagi ng budget. Hindi natin maaring bawasan ang gastos para sa pambansang depensa at malamang na kailangan pa nating dagdagan ito.